tested yun. Yan, good morning guys. So papalagay na natin yung ating solar panel. So ito namin siya ilalagay. Ayan, so ilalagay na ng mga bayo ko. So ayan guys, bali 100 watts muna yung panel na ipapalagay namin kasi magkano lang yung budget namin. So 100 watts na panel, tapos apat na 60 Ah na battery. Ayan. Hanabing sa na pala yung panel guys. Ano lang natin yung butas dito para magkasya yung wire. Ayan. Hi. Ayan, nailagay na yung ating solar panel. So assemble na lang natin yung yung solar. So ito pala yung barkada ko, siya yung gagawa. Ayan, yan yung battery. Lupa kang malisangan lang po. So talagang makanya niya talaga na eh. Wala talaga. Test ko naman can tester ng mag 12 volts. Test ko pa. So ba't inang current? So 0.8 yan. 12 volts. Ayan. So, dapat 12.8 yan yung magbaba ng bagyakan tayo. 12.7. Kaya video ka lang. May na-discard na lang ba rin? ayan guys, so yan yung unang gagawin ng ating future solar installer. Yan muna yung baterya. Ano naman yan pa? Meton, kaya active balance yan. Meton, kaya BMS. So yun daw ay sa active balancer. Happening red pa? Ng active balancer? Oo. Active balance. BMS. Ah, yun, BMS daw yung red. Active balancer yun.
So yun doon nilalagay daw niya yung ano yung wire na yan. Yan, bali barkada ko lang yung ano yung magse-set up ng solar namin. Siya rin yung ano yung nagbigay ng mga link kung ano yung parts na o-orderin namin. Yan, para sa 100 watts na ano solar setup. Yung ano kaya protection ng battery yung itapin ng malobat siya patdaan na yung battery. Okay, so yung BMS pala yun. Saka kaya charging protection niya rin. Charging protection, ngayon yung BMS pala. Yung active balancer para ano balance kaya rin battery para balance na each cell. Kasi tig 3.2 yung mga battery, 4 yung binili namin para maging 12 volts. So yun yung kailangan mo gumamit ng active balancer na para doon. Yan, positive negative. Then meron siyang ganito. Ayan. So first time na gumawa ng barkada namin na ganito sa pagre-research na sa YouTube tsaka Facebook. So kami yung pag-i-experimentuhan niya yung araw. Talaga uling kahit ang nagtitip ang bagyaking kuryente. Ini yung malalasog. Iwasan kayong tagkil kayong kabila kasi negative nito ay positive ako lang, hindi negative.
siya, sinuloy. Mag-balance na yan. So pag umiilaw na, nagbabalance na. Oo. Ayun. Pag yan. 12.7. 12.7. 12.6. Subukan na yun. Ano na yung Emi pag ganun. Emi akit mag-charge bay. Emi akit mag-charge sa bay. Ayan guys, so nailagay na rin yung BMS tsaka yung active balancer sa ano, sa battery. Kaya cable tayo paglinis. Kapin eh. Ano? Kalinis gumawa ng barkada namin. Di man mukhang ano eh, di man mukhang first time na ibin eh. Hoy, iya. Iya. Ba. Busy yun. Busy yung maglawelaw. Nagbabalak pa.
mo, nakitang kaya mo. Ayan, so itong nabili kong power inverter dati, ito muna yung gagamitin namin hanggat in-order muna yung ano, yung isang klase ng inverter na kailangan yung pure. Modified kasi itong nabili ko pala yun nung bumili ako ng power inverter. Yan naman pa, ano yun? Ini direct yakin kaya ni battery. Ay direct yakin kaya. Kaya low voltage disconnect. Yung kaya na nini. Gawa na ng low voltage kanini. Pag kuha na itang range ng low voltage, alam mo, select tayong 12 alip. 11.9 naman na mo. Matda yung power na ng low voltage disconnect. Kaya ba't patara na yung connection na nini punter inverter. So anong pag malubat na yung mga Bali, nakalubatan baterya. Pag malubat na ang baterya, pututan na niya. pututan na ayan. So yun pala yung gamit ng guys pagka malapit ng malubat yung ano, pag malubat na yung battery. So titigil na yung ano, yung inverter, no, para papatayin niya yung ano, yung system para makagamit ka pa ng ano, kasi malubat na yung battery. Maglinis bagyan. Tata na SCC. Hindi naman pa, yan lang. Solar panel. Tinya panday. Kaya mo, uling nanang oras. Ala yung charge. Ala yung lolob ka. Pero, at siya pa yung aldo. So nandiyan pa yung araw pero hindi na nagcha-charge. Kasi anong oras na guys? Magsi 6:30 na. And ayan, wala nang araw. So bukas pa namin malalaman kung hindi pa namin malalaman yung ano, yung pag-charge niya. So eto na siya guys. Hindi pa siya tapos kasi yung meron pa ditong hindi nalalagay. Ito yata yung low voltage disconnect. So tinry muna namin yung inverter na modified. Okay siya. Yan. May pindutan. Ano yung parang pindutan eh.
walang setup yun. Kamu yung gawin mo yan eh. Magbayo ng lesson plan din yung sa kanila. Kagawa na kanya pinag-aralan ng ating niya. Kita mo naman kayo pinag-aralan. Pati daw dahil. Yan yung low voltage disconnect na pa. Oh. Magbayo. Pero naman, may kondik. Kaya mix ko yun. Marianda, good ka magpapapin. Ballpen. Folder ang folder. Yan ay mga supply kitang eskwela yun. Kitang kulang, bayo ka muli sa liwan mo. Dahil baby ko muli. Marami mo niya. Bakit ang haba? Kaya nyo lang, sa sali lang ang Manila paper ng bayo ka muli. Kaya, pag bayo ka muli, susunod na. Bayo ng Kaya tala pala rin ito. May quitting relay. Set na talaga niya eh. Search tayo pa. So yan yung ano, yan yung low voltage disconnect. So yan na lang yung hindi napapag-aralan ng ano ng barkada ko na ano, paano i-set para pagka malulubat na siya eh papatayin niya yung ano, parang yung inverter. Parang hindi ka na makakagamit ng ano, hindi mo na magagamit. Kasi kailangan mo nang mag-charge ulit. So ayan guys, na natapos din yung setup. Medyo ililinisin na lang daw niya pagbalik niya. Pero ayan, nailagay na rin yung ano, yung low voltage disconnect para ano, yung isinet niyang ano, ang tawag doon pa? Voltage ba? Oh, sinet mong low battery. Kapag ka kumain ng voltage na iset mo. So sinet niya sa 12 volts. Bali pag umabot na lang ng 12 volts yung karga ng battery, mamamatay na yung ano, mamamatay na yung solar, yung power inverter. Tapos sinet niya yung ano 13 volts para pag alimbawang nagcha-charge na siya. Pag naka 13 volts na yung ano, yung battery, doon pwede nang gamitin yung ano, yung power inverter naman. So ayan. So ngayon muna hindi muna ma-testing yung charging niya kasi gabi na. Ayan. Ginabi yung future solar installer natin. Ginabi siya ng pagsiset. Kaya hindi na muna maano. Pwedeng ano, pwedeng i-open yung breaker para bukas automatic mag-charge niya mo. Ano, charge niya ay pwede ah. Kasi vibrator tawon niya makat na yung breaker. Okay. Pinatay niya kasi breaker kanina ng ano ng panel eh. So ayan. Yung dalawang breaker para sa panel papuntang charge controller, and then yung isang breaker naman charge controller to battery. So nagtagal lang siya dun sa ano, dun sa mga wiring dun sa battery. Tapos yung connect niya dun sa ano, dun nga sa mga breaker. Tsaka yung sa ano, yung sa low voltage disconnect. So bukas ulit check naman natin kung nag-charge siya. So ito pala yung setup no ginawa nung kaibigan ko. Ayan. So ginabi na kaya hindi na hindi na namin nakitang nag-charge yung ano, solar charge controller. Pero ayun, ginagamit ko na siya ngayon kasi may charge naman yung battery. Anyway, ayan siya, no? 12.5. A few moments later. So ayan guys, namatay na yung power inverter dahil naka 12 na lang siya. So hintayin pa namin yung bukas para mag-charge ulit yung
ano, yung solar charge controller. So yun. The next day. Good morning guys. So anong oras na? 11:30 AM na. Nagising. And kagabi namatay siya kagabi ng ano, yan. 12 na lang siya ngayon, 13 na siya. Nag-charge naman siya ngayon. Pero hindi ganoon kalakas. Ayan o. Hindi siya nag-charge ng ganoon kalakas kasi makulimlim din sa labas. Yan, hindi gaano maaraw. Siguro dahil 11 AM pa lang. So, check pa namin mamaya. So, ayan, 2 oras ng makulimlim pala kanina. And 2 PM na. So, ibig sabihin hanggang 12 PM kanina, medyo maaraw-araw pa. Mabot daw ng 13.6 kanina. Ngayon, 13.1 na lang. Ayan. So, manood naman tayo ng TV guys. Ayan. Soundbar tsaka yung TV. Nag 12.9 kaagad siya. 13.1 kanina. Hey? Yeah. Hey. Ay. Ayan guys, so kaka-open ko lang ng TV. So 12.9 siya nag-start. 12.9 na lang siya ngayong nakalagay yung TV tsaka yung soundbar. A few moments later. So guys, so dahil walang araw, from 12.9 naging 12.5 na lang siya. The next day. Oops. May konting pagbabago. Ayan. Meron na siyang ano dito, takip. Guys, so eto siya ngayon, no? Nasa 13.3. Yan. So maaraw na maaraw kasi, pero sa observation namin hanggang 13.3 lang talaga siya. Hindi siya umabot ng 13.5, 13.6 gano'n. Maghapon nasa 13.3 hanggang 13.1 ganyan, kasi gumagamit kami ng trip pan ng 3 hanggang 4. And then pagdating nung gabi, may sobra pa kami na 13 na lang or 12.9. Yun. So hindi kaya ng 100 watts lang yung yung 60 Ah na battery na binili namin. At nagtanong ako sa mga Facebook group. Sabi nila kailangan nasa 200 or 300 watts yung panel mo since 60 Ah yung battery mo. So ayan, so nagpaplano ako na bumili pa ng ng isa pang 100 watts na panel para ayun, tumaas naman yung namin. So yun guys, dumating na rin pala yung yung in-order natin isa pang 100 watts, no. So iniintay ko na lang yung niyan, yung sa ilalim niya, yung hindi pa na deliver na isa. One eternity later. Dumating na rin pala yung ating rails guys. Ayan, so lalagay na natin. Ito naman mura, kaya mo bala ko na mas kaya, mas mahinaya. Mahinaya pa yun, 12 volts siya. Tara mo.
yung 40 volts. 40 volts. Although 21 yung maximum na rin kada panel. Dua. So 20 volts kada 100 watts, tapos 40 volts daw uling adwa na lang yung 100 watts na. May series tamo. Ay, series. Yeah. Series. Yan nata siya kaya. Volt ay. Eh, bali sana hindi dapat yung mga oras. Yes. So eto na nga guys, natapos na yung solar setup, no. 200 watts yung nilagay namin panel. So ayan siya guys. Nag-improve naman yung yung mula nung dinagdagan namin ng isa pang 100 watts na panel. Siya, mas lumakas yung niya, yung pag-charge niya. Although lagi siyang nasa 13.6, hindi siya lumalagpas doon. Dati 13.3. So nung dinagdagan namin siya ng isa pang 100 watts, naging 200 watts na siya. 13.6 yung niya, yung nadi-display dito sa low voltage disconnect. Pag mainit na mainit, and siya, hindi siya agad-agad bumababa kahit na gumagamit kami ng washing machine. So yung washing machine namin na automatic, kada laban namin doon is 44 minutes. So tatlong beses namin ginagamit yun, at naglalaro lang siya sa 13.3 ganyan, 13.1 ganoon siya. Pag nasa 13.6 siya at ginamitan mo ng washing machine, ganoon din sa TV namin na 55 inch. So naglalaro siya sa 13 hanggang 13.1 pag ginamitan mo siya ng TV. Sa soundbar naman, ayun pala, kasama na yung soundbar doon. Pero kung soundbar lang, hindi siya parang hindi niya ramdam masyado yung hindi ganoon kalakas bumaba yung doon sa display ng low voltage disconnect. So ayun, 200 watts yung solar panel. Then may 60 Ah kami na battery na apat na tig 3.2 volts lang, kaya apat yung binili namin para sa 12 volts. Then ito yung binili namin na pure sine wave na power inverter. So ayan guys, yun yung setup namin. So tinanggal na namin siya doon kasi medyo pangit siya. Dito makakapag-display kapag kung dito mo siya ilalagay. So ayan, then nalagyan na rin namin siya ng LED strip light sa gilid dito. Ayan. So para umiilaw-ilaw siya, no? Tapos nag-order din ako ng digital clock para doon naman sa taas, doon sa kahon ng ng soundbar. Ayan. So yan yung solar setup namin guys, at naging kapaki-pakinabang talaga siya kasi pag umaga, kung mga fan lang, hindi siya hindi talaga siya bababa kung mga fan lang. So gumagamit kami dito, na kami nag-charge ng phone, dito na kami nag-washing machine, dito na kami nanonood ng TV. Ayan. Tapos ayun, pagdating ng gabi, maabot pa rin siya ng 13.1. Yun lang yung dito hindi namin makuha. Kahit nasa 13.6 yung nilalaro niya pag mainit. Pagdating ng mga 5 PM, nasa 13.1 lagi yan. And then kung wala kang masyadong ginawa dun sa maghapon, na halimbawa hindi ka nag-washing machine, hindi ka agad nalulubat yung 13.1 na yun. So apat na clip pan kaya niya ng hanggang umaga. Pero kung gumamit ka, medyo bababa na yan, mga
kung halimbawa nag-washing machine ka ng 3 oras, which is yun yung ginagawa namin minsan, mga alas 5, tapos malulobat na yung kasi 4 na clip pan yung ginagamit namin. Ayan, so meron na rin pala kaming electric fan dito. Binili na lang din nung kaibigan ko na nag-setup nitong solar. So binili lang niya ng 100 pesos, and then bumili siya sa Shopee ng ng mga motor, yung motor na 15 watts. So nilagay niya lang diyan, tsaka yung iba pang gagamitin. So yan, malakas din siya guys, parang kasing lakas lang din niya yung mga electric fan talaga na regular, yung nasa 60 watts ba, pero ito 15 watts lang. So matipid sa kuryente yan, parang ito kasi 15 watts to, pero mahina lang. So yung next namin na gagawin is yan, magpapagawa kami sa kanya ng mga 15 watts na mga fan. Bubuwi na lang yan. Kung hindi ako nagkakamali guys, yung nagastos namin dito is nasa 24,000 siguro. Hindi kasama dun yung labor, kasi barkada ko naman yung nag-assemble, no. So pinagmerienda ko lang siya, and first time niyang gumawa, parang sinubukan lang niya yung knowledge niya talaga dito sa amin. So hindi naman ako nagtiwala naman ako, kasi kaibigan ko talaga yun, tsaka magaling din mag-research yun, kaya ayun. At hindi naman kami nagsisisi, kasi yun nga, maganda yung ginawa niya. So yung nagastos ko yun 24,000 din siguro sa materials, no, kasi yung mga LiPo battery nasa 1,400 lahat, ay kada isa dyan is 1,400, no. So 4 yung binili namin dyan. Tapos yung active balancer niya, tsaka yung BMS, no, tsaka yung mga bus bar, no, para mag-connect yung mga yung mga battery, nasa 2,200 din kasi yun. So dyan pa lang 5,400, ay 5,600, tsaka 2,200, ayun, nasa 7,800 na kagad dito lang sa battery. Ito namang power inverter guys is nasa 2,580. Ayan. Yung solar charge controller naman is nabili ko lang siya ng 3,200, kasama na yung shipping doon. Tapos itong box ng breaker, lang yan, binigay lang din sa akin ng barkada. Yung wire naman na MC4 connector, tsaka yung wire, nasa 540 din yung nagastos ko doon. Yun naman mga L-foot and clamp na nasa bubong, kasama nung ng solar panel, tsaka yung mounting rails, nasa 830 yun, tsaka 391, so nasa 1,200 siguro. And then sa solar panel naman, yung sa Lazada na nabili ko is 2,190, tapos sa Shopee is 1,877 naman, depende yun sa voucher na makukuha nyo. So parehong Jinko yung brand. Tapos yung dalawang breaker naman guys, binili ko pareho yan ng tig 100 pesos. And then yung relay, itong relay na to, ayan, yan ay 185 pesos. Tapos yung low voltage disconnect naman ay naman to, 95 pesos lang yung low voltage disconnect. Ayan, so yung una namin nabili dati is lang, iba yung, hindi siya low voltage disconnect. So yun to siya. Ayan, so sa 12, pag umabot siya ng 12, mamamatay na siya. So 12.5 naman, magko-connect ulit siya. Ibig sabihin gagamitin niya ulit, mabubuksan na ulit yung power inverter nun.
So yun nga guys, tapos dalawang beses pala akong bumili ng end clamp tsaka yung mga mountain rails kasi nga bumili ako ng extra solar panel na 100 watts. Tapos dito siya nakapwesto dati, so dahil nilipat namin siya dito, bumili ulit ako ng wire tsaka ng MC4 connector. Yan yung ganyan, MC4 connector. So bumili ulit ako ng wire para makaabot siya dito, tsaka yung MC4 connector. Medyo 400 plus din pala yun, magagastos mo doon. Ayun, kasi medyo mahaba din yung wire na nagastos namin dito. Ayan. Then yung rack, binili ko na lang to ng separate, hindi naman to kasama talaga sa materials na gagamitin ng solar, pero diyan ko kasi nilagay, kaya bumili ako ng rack. Yung rack naman is binili ko lang to sa TikTok na 950 pesos lang. Ayan. Then ayan, yung LED strip lights nasa 65 pesos lang yan. So yan yung nagastos sa solar setup namin. So yun guys, ipopost ko na lang ulit yung yung mga nabili namin para mabuo itong 200 watts na solar panel kasama yung 60 Ah na battery. So yun lang guys, thank you so much for watching. Bye bye.